Kayamers. So welcome po ulit sa Pagkain Pinasarap. So ngayon, ang ating iluluto ay isa po sa aking pinaka-favorite na dish, na international dish. International dish. So, ang tawag ko po dito yung version ko ng Mapo Tofu. So, hindi siya actually authentic. Kumbaga, then gagawa tayo ng what do you call this? Substitute. Gagawa tayo ng substitute ingredients para sa Mapo Tofu natin kasi ayoko rin naman ng maanghang. And the authentic Mapo Tofu is very spicy. So, this one, ayoko na spicy. So, ang ginagamit ko ay ibang alternative ingredients. So, i-prepare ko yung ingredients, then magluto po kagad tayo. Balik po ako. So, ito po yung mga gagamitin natin na ingredients para sa ating Mapo Tofu. Quarter cut po yan. And spring onion for garnishing after natin maluto. So, mag-start po tayo magluto. So, first thing we have to do po, ipapakuluan natin yung ating tofu. Okay, so ayan, napakulo na natin siya ng mga around 2 to 3 minutes. So, i-drain natin siya. So, dahan-dahan lang kayo kasi para hindi madurog. So, kung mapapansin nyo, kapag naamoy nyo yung singaw nito, yung asim nung babad ng tofu, yun yung inaalis natin. But, pwede nyo i-skip tong process na to kung medyo kulang kayo sa oras. So, magpainit tayo ng mantika sa ating pan. So, naka-medium heat tayo. Lagay natin yung ating ginger. Sunod natin yung ating bawang. Then, kapag nagisa na natin yung bawang, lagay na natin yung ating ground pork. So, pwede nyo gamitin ng ground beef or ground chicken. So, depende sa trip nyo kainin. So, ayan, nagisa na natin maigi ang ating ground pork. Sama natin yung ating mushroom. So, kailangan maluto din natin maigi yung mushroom natin before natin ilagay yung mga sauce. So, ito na yung kinalabasan after nating maluto yung mushrooms at saka yung ground pork. So, nilagay natin yung ating hoisin sauce. So, yun yung alternative sauce na ginamit ko para dun sa in replacement of broad black bean paste, which is yun yung ginagamit sa authentic na Mapo Tofu. So, ayan. So, papakuluin lang natin to. Then, gagawa tayo ng slurry. 1 tablespoon ng cornstarch para sa thickening. So, sa pampalapad natin ito. So, unti-unti lang natin lalagay ang ating slurry. So, by the way, ang cornstarch po ay natutunaw sa cold water ha, hindi po sa hot water. So, sorry po talaga kanina at hindi na-video yung paglalagay ko ng hoisin sauce at yung dark soy. Pero yun lang naman po yung nilagay ko after. Kasi hindi ko na siya ma-retake. Kasi nailagay na lahat. So ayan.
Medyo mamaya lagyan pa natin siya ng slurry. So lagyan na natin yung tofu natin. So medyo careful lang kasi para hindi siya mahiba. So kung gusto niyo naman ng spicy, pero wala kayong makitang broad black bean paste, so yung kapag yung sa hoisin sauce, pwede kayong maglagay ng mga pepper flakes and chili flakes. So pwede kayong maglagay niyan. So nilagay natin ng huli yung tofu para hindi po siya madurog. So ayan, kumulo na siya ng mga around 2 to 3 minutes. So pwede na natin i-turn off yan at ihain na natin. Okay, so ayan, tapos na po tayo sa ating mapo tofu. So pasensya na rin na sa video, hindi nyo po nakita yung paglagay ng ingredients, pero yun lang naman po yun. Yung hoisin sauce at saka yung soy, dark soy at yung black pepper. So authentic sauce, yung broad black bean paste, kasi yung po talaga yung ginagamit, spicy po yun. Eh, hindi po masyadong so madali nyo pong mahanap yan sa mga grocery stores, sa maliliit na supermarket. So available po siya. So salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, lagi nyo tatandaan, be happy, be positive, enjoy life. Ingat po kayo palagi. Salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.